Hangarin ng bawat magulang na maitaguyod ng tama ang kanyang anak. Nagpakahirap nga ako sa trabaho para lang matustusan yung anak ko na makatapos kasi siya nga yung bunso na anak ko. Ginawa ko ng lahat para lang tapos babalitaan mo yung ganyan. Maging hanggang sa pag-ibig pa rin ba'y maaari niyang saklawan? Kung halimbawa man nagkagustuhan sila, tutol pa rin ako dahil nasa ano pa nga yung anak ko, nag-aaral pa. Kung sa kanila, iba yung nadaanan nila. Sa amin, ganito yung daanan namin, medyo komplikado, medyo mahirap din. Puro pagpatuloy pa rin namin. Wagas na pag-ibig ng isang guro sa kanyang estudyante. Ang importante, mahal ko siya. Tama o mali? Sausawedo, Sausaweda! Let's get ready for Sausawa! Harapan na naman tayo mga kapatid! Sugod na! Buong Pilipinas! Mag-face to face na! Sa pula, sa puti! Nako, sana ay magbate! Wala na sana ang labanan! Usapang maayos na lamang! Tara na't samahan niyo kami! Let's go! Napusa diyang makulay ang lukarang buhay. Tayo magkaraman, ating pag-usapan. Alinan, awayan at nagukrayan. Gusto mo bang makisawsaw-tahan ng kaibigan? Mga kapatid! Ano ba ang inyong favorite? Sinong sisimangon? Sinong ngingiti? Face to face! Huwag mong talikuran! Harapin mo! Face to face! Hey! At ngayon, eto na ang First Lady na nag-iisang barangay hall on air. Ang pambansang kapitana, si Ateng Jelly de Belen! Good morning, Pilipinas! Good morning, world! Samahan niyo uli kami para sa isa na namang kakaibang issue na dito lang sa face-to-face nangyayari. At eto na nga ang kwento. Sinugod daw ng isang nanay ang teacher ng kanyang anak. Bakit? Dahil si anak kay Ma'am in love. OMG! Nako kapatid na Hans, anong senyo sa isyong to? Ateng, eto na't nakaredy na ang mga nanay. Aba, parang ngayon si teacher ang enemy number 1. Hala! Mga kapatid, ano na? B1 at B2, always be alerto! At para tulungan ang ating mga bisita na mabigay linaw sa isipan ng ating mga kasama today, makakasama pa rin natin sina Atty. Ben Acosta, Dr. Camille Garcia, at Father Sunny Merida. Sila po ang ating mahal na trio tagapayo. Sa Luzon, Visayas, and Mindanao, face to face na! Kahit mahirap ang buhay, pinilit daw niyang igapang mag-isa ang kanyang bunso para makapagtapos ito ng pag-aaral. Kaya naman nang malaman niyang may kinalolokohan ng kanyang anak, sinugod niya ito. Aba, bakit kaya? Alamin natin kay Asuncion Lobos. Pasok! Face to face! Face to face! Face to face! Aling Asuncion, welcome po sa Face to Face. Ano po itong nangyari at talagang namomroblema kayo? May sinugod daw kayo. Opo, sinugod ko po yung teacher ng anak ko po. Bakit po? Nabalitaan ko po kasi na may relasyon sila ng anak ko po. Sino po yung anak niyong to? Ano po pangalan niya? Si Mark, ano po? Si Mark. So, si Mark ba ilang taon na? Ano ba siya? High school? Or... Ngayon, 24 na po siya. Pero na mangyari ito, ilang taon po siya? 21 po. 21 years old. So, medyo legal na siya. Legal na edad na po ito. Pero, bago niyo po sinugod, inalam niyo po ba muna kung totoo ba talaga na may relasyon sila? Opo. O, paano niyo po nalaman?
pumunta po ako sa school. Pumunta ka sa school. Tapos, sabi ng classmate niya, magtanong daw sa best friend niya, si Jason. Nung una, ayaw niyang sabihin yung totoo. Kung ano talagang relasyon ng anak ko at saka yung teacher. Siguro naawa rin siya sa akin sa katagalan. Sinabi na po niya yung totoo. O din nung sinabi niya sa inyo, ano pong ginawa niyo? Kinausap niyo si Mark? Opo. Ano sabi niya sa inyo? Ayaw nga niyang aminin sa akin. Siguro naisip niya na masaktan ako dahil nagpakahirap nga ako magtrabaho para makapag-aral siya. Dahil wala nga siyang papa. Kaya siguro dininay niya sa akin. Ano pangalan po ng teacher? Si Rhea po. Si Rhea. So, nung dumating kayo doon, ang ginawa niyo? Sinugod ko kagad siya, sinambunutan ko po. Habang nagkaklase, Opo. sinabunutan niyo, naninawi-away niyo na si Rhea, anong sabi niya sa inyo? Bakit ko ba daw pigilan yung anak niya na nasa tama na pong edad? So, in short, inamin niya? Ganun ba yun? Opo. Inamin niya talaga na sila talaga. Habang po nangyayari po ito lahat na ito na nagkakagulo kayong ganyan, ando doon din ba si Mark? Opo. Basta ang sabi ko sa kanila, tigilan na niya yung anak ko. Oo. Kasi ako, wala namang ibang magulang na hinahangad kundi makatapos lang po siya sa pag-aaral niya. Dahil ang sa akin, makahanap siya ng magandang trabaho. Kasi ako, matanda na rin ako, pagod na ako. Ayoko na rin magtrabaho, mamanida yung kamay ko sa kalaba. Gusto ko makapagpahinga naman ako sa pagtrabaho. Hindi ako nagpili kung sino mang maging gustuhin ng anak ko. Ang akin lang po, tapusin yun yan muna ang Yung pag-aaral pag-aaral niya. So, pagkatapos ng mga pangyayaring yon, nagpatuloy pa rin ang pag-aaral ni Mark. Nagtrabaho na po siya. Nag-apply Hindi. siya ng trabaho. Teka po na po, nag-apply siya ng trabaho, hindi pa siya tapos mag-aral. Kaya nga nagiging helper lang po siya. Yan ang parang napakasakit. Siyempre, hanggat hindi siya tapos, hindi siya makakakuha ng Opo. magandang pwesto, di Yan ba? ang pinakamasakit bilang magulang. Opo. Na ikaw, naghirap ka na nga magulang para lang sa ikakabuti nila. Pagkatapos magiging helper lang habang buhay yung anak mo. Opo. Sino po nagdesisyon na tumigil siya sa pag-aaral? Siya Siya mismo? lang po, opo. Siya mismo nagdesisyon na ayaw na niya mag-aral. Opo. Eto na, bilang isang teacher, hindi kaya niya alam na bawal ang makipagrelasyon sa kanyang estudyante? Pero ang tanong, paanong nangyari ang lahat? Paano ba nagka-developan? Alamin natin mismo yan kay Rhea Gutierrez. Pasok! Dahil sa'yo, nawala ng buhay ng anak ko! Sinira mo! Diretsahang tanong, Rhea. Bilang guro, alam mo ba na bawal ang magkaroon ng relasyon sa iyong estudyante? Opo. Ano po nangyari? Ano nangyari? Bali, nagtuturo ako sa isang computer school. Estudyante ko po yung anak niya. Alam mo ka mo? Alamin natin ang buong kwento ni Rhea at saka ni Mark kung paano to nagsimula at kung ano mangyayari sa pagbabalik syempre yan ng... Paano kanya niyaya? Kain tayo, ma'am. Ma'am, kain na tayo, ma'am. Ngayon pa, anong tawag sa'yo ni Mark? Babes. Babes! Hindi ako pabor doon. Unang-una, immoral yon. As a teacher, alam mo po, pinag-aralan mo po yung Teacher's Code of Ethics. So, alam mo dapat yung limitasyon mo. Pagka ikaw ay isang professor, isang guro, meron po kami pinipirman na batas. Hindi. Kasi makakasira sa mag-aaral. Pag talikuran, harapin mo face to face. Face to face. Harapin mo face to face. Bilang isang teacher, alam naman daw ni Rhea na bawal talaga ang magkaroon ng relasyon sa kanyang estudyante. Pero ang tanong ko ngayon, ano nangyari? Paano ba nagsimula? Bali, yun nga, isa siya sa mga estudyante ko. Tapos, pasaway siya sa akin eh. Nagpapapansin na pala siya sa akin. Then one time, meron ako nakitang isang maliit na note sa table ko. Tapos, na sinasabi niya na kung pwede ba tayo magkita.
Ngayon, syempre ako, nag-isip muna. Pero, nakipagkita pa rin Naku, ako. hindi masyado nakapag-isip si teacher. Hindi kasi, Oo. gusto ko rin Nag-isip muna malaman. ka. Gusto oo. mo rin malaman Gusto ko kung rin malaman bakit. kung anong problema Baka ba. naman may problema kasi nga Oo. makulit siya bilang estudyante. Bakit ganon? Bakit ganon siya sa klase ko? So parang may nagmalasakit lang siya. Pero ikaw, nararamdaman mo parang nagpapahiwatig ng something naman talaga ito si Mark nung umpisa pa lang. Yes, meron. So ngayon, Tapos hanggang doon niya na pinagtapat lahat sa akin na, yun nga, na gusto niya ako. dun sa pagkikita niyo yon. Nung sinabi niya yon, ano naging reaction mo? Hindi mo alam sinasabi mo. Alam mo ba sinasabi mo? Sino ba ako? Sino ka? Sabi ko sa kanya gano'n. Teacher mo ko, estudyante lang kita. Sabi ko ganun sa kanya. Sabi niya, wala po akong pakialam. Ma'am, ginaganon pa niya nga ako kasi may siya, taga makulit siya eh. Mapagbiro, gano'n. So parang nung una pa lang, medyo pinipigilan mo naman talaga siya. Oo, kasi alam ko naman talagang bawal eh. At bata siya para sa akin. So pagkatapos ng pagkikita niyong yun, nung magkahiwalay kayo, ayaw mo pa rin. Oo. Tapos, ano na nangyari? Tuloy-tuloy. Tapos yun, meron siyang mga araw na hindi siya pumapasok. Ngayon, ako So, naman... nagbubulakbol talaga siya. Kahit nang bago pa siya magtapat sa'yo, nagbubulakbol talaga siya. Hindi naman. Oh, hindi Basta naman. siguro parang nagpapa-importante lang siya sa akin. Okay. Ganon. Ako naman, bakit ganon? Sabi ko, bakit parang hinahanap-hanap ko? Naku, patay. Ayun na nga. Yun, hinahanap-hanap ko siya. Eh, syempre, wala siya. Pero iba eh. Iba na rin yung nararamdaman ko para sa kanya. Doon mo rin na-discover na parang may feelings ka para sa kanya. Ganun ba yun? O tapos, ano nangyari? Ayun na, ganun na. Basta yun, pumasok siya, tapos nung uwian, yun, lumabas ulit kaming dalawa. Paano kanya niyaya? Kain tayo, ma'am. Ganon. Ma'am, kain na tayo, ma'am. Eh ngayon pa, anong tawag sa'yo ni Mark? Babes. Babes! Dati, ma'am, ngayon babes. O tapos eto na, wala pa, hindi pa kayo nagiging kayo nito. So, nung kumain kayo, ano nangyari? Yun na, doon na nagsimula lahat. Oh, hanggang sa parang MU na kayo. MU Sa bagay, nung pumayag kang sumama sa kanya pagkain, parang obvious na parang interesado ka na talaga. O so tuloy ang ligaya, kaya lang nalaman na ni Aling Asuncion. Balikan natin yung araw na sumugod siya sa eskwelahan. Ano nangyari? Bali, iniskandalo niya ako doon. Sumugod siya sa akin. Kung ano nung mga sinabi niya sa akin, kesyo. Basta, yung lahat. Sa akin lang po, Aling Shoni, dapat, hindi mo muna ako hinuhusgahan eh. Alam mo yun, I'm just a human. Tao lang ako, meron din akong puso. Dapat intindihin mo rin ako, magulang ako. Ang Ang laki ng Shoni. sakripisyo ko sa anak ko. Naiintindihan ko kung Ikaw ano ang magdala sa nararamdaman intindihan. mo. Dapat model kang teacher. Alam ko, Hindi yung naiintindihan patulan ko mo yun, yung Aling anak ko, Shoni. estudyante mo Naiintindihan lang. kita. Yan Pero ang yung tandaan nararamdaman mo. ko ba, naiintindihan mo? Aling Asuncion, may tanong po ako sa inyo. Nung sinugod niyo po siya, hindi niyo ba naisip na mano bang hintayin niyo matapos ang klase, tapos dalhin si Ria sa isang sulok, tapos doon mo siya kausapin? Nang normal, parang ano lang. Nung puntong yun, ma'am, Kasi galit kayo na nagsabi talaga. bilang guro, dapat modelo siya, ehemplo siya sa mga estudyante. Yung ginawa nyo, bilang nanay, parang hindi rin kayo naging magandang ehemplo sa anak ninyo. Ma'am, alam ko pong mali ang nagawa ko. Opo. Pero dahil sa puntong yung galit talaga ang naramdaman ko, sakit sa katawan ko. Nawala na ang tamang... Dahil sa sakripisyo ko sa anak ko, at saka pinatulan din niya anak ko, syempre, wala na sa isip ko na mali yung nagawa ko. Sa totoo lang po. So talagang parang nagdilim na lang paningin niyo, tapos Opo. talagang ginawa niyo na lang. Ria, balik tayo. Gusto kong balikan si Ria. Tatanong ko lang, bago mo naging boyfriend si Mark, meron ka bang ibang nakarelasyon na bago siya? Wala. So si Mark ang first boyfriend mo? Wow. First love. Si Mark din ba ikaw ang unang girlfriend? Oo din, my goodness, first love. Mas matindi pa yan kasi di ba pag first love, feeling mo talagang, this is it, eto na talaga. Ang balita namin, ikaw ay umalis sa trabaho. Ikaw ba ay kusang umalis? Kusa po akong umalis. So, ang ginawa mo, agad-agad, Nahiya na siya. nag-resign ka. Eh si Mark,
Anong nangyari? Sabi sa kanya ituloy niya, pero ayaw niya na rin eh. Kung aalis daw ako, titigil na rin daw siya sa pag-aaral. Ay! Bakit ganon? Para sa pag-ibig, titigil sa pag-aaral. Anong sinabi mo sa kanya? Yun, ayoko siyang huminto. Ayoko siyang huminto. Naiintindihan ko kung ano yung gusto ng mamay niya. Gusto Siyempre. niya makapagtapos si Mark. At kahit naman ikaw. Ayoko maging hadlang sa, alam mo yun, Sa kanyang kanya. kinabukasan. Oo, ayoko maging hadlang. Pero desisyon niya yun eh. Ikaw, bumalik ka ba sa pagtuturo? Stay na lang ako sa bahay, tapos nag-ano ako ng konting business. Ano yung business mo? Sari-sari. Store. Nagsari-sari store ka na lang. Kayo ba ay, ito si Mark po nakatiro pa sa inyo? Hindi na? Doon po yan siya nakatira sa kapatid ko po. Doon pa siya nakatira sa kapatid mo. Hindi naman kayo magkasama sa isang bahay. Hindi po. So nakikita-kita lang kayo talaga ni Mark hanggang ngayon. Gusto ko kasi malaman, alam mo ba kung sino yung estudyanteng nagsabi kay Aling Asuncion kung ano nangyayari sa inyong dalawa ni Mark? Kilala mo siya. Estudyante mo rin siya. Estudyante ko rin siya. Sino siya? Si Jason. Si Jason. Kung di raw dahil sa kanya, hindi malalaman ni Aling Asuncion ang tungkol kina Rhea at Mark. Sino ba siya at bakit parang ang dami niyang alam? Jason Ambrosio, pasok! Diretsahang tanong, Jason. Di kaya may gusto ka rin kay Teacher Rhea? Ma'am, wala po ma'am. Kasi iniisip ko lang yung best friend ko. Gusto ko mapagtatapos kami ng pag-aaral eh. Yan ang pinaka-dahilan mo kung bakit mo sinabi kay Aling Asuncion ang lahat. Hindi lang sa yun, kasi naawa na rin po ako sa nanay niya kasi yung nanay niya ang humingi sa akin ng tulong para mapag-enroll ng anak niya. Pero ang tanong ko ay, ikaw ang nagsabi kay Aling Asuncion na may relasyon si Mark kay Rhea, di ba? Opo. Bakit mo napagdesisyonan na sabihin sa kanya? Yung una po, kahit Ito anong ba ay, ano, balita kasi namin ayon sa research, na nagkaroon ka ng inggit konti kay Mark kasi kahit na absent siya lagi, mataas pa rin ang grade niya kaysa sa'yo. kasi po ako pasok ng pasok, pero 2.5 lang binibigay sa akin. Silang dalawa, date lang ng date, 1.5 ang nakakuha niya, no? Okay! So, si Jason na pasok ng pasok, 2.5 ang grade. Si Mark na date ng date ay 1.5. Aalamin natin, bakit ba nagkaganon? Huwag kayong aalis. Magbabalik pa ang... Balikan natin yung sinabi niyang, medyo nabagabag ako doon. Akala ko pag-ibig lang ang pag-usapan natin dito Bakit may pera? May sinabi siyang peperahan ko lang siya. Ano yun? Pagtalikuran, harapin mo, face to face! Face to face! May inggit daw si Jason bilang mas mataas ang marka ni Mark kesa sa kanya. Hindi naman pumapasok yung isa. Ito naman, pasok ng pasok. Yung isa, date ng date. Kwento mo nga sa amin, Jason. Ano ba ang nangyari? Una nun, pumasok kami. Ipansin ko kay Glenn na lagi nakita kay ma'am. Sabi ko, uy, makinig ka. Ginagano ko siya lagi. Okay din naman itong kaibigan na ito. Uy, makinig ka, di ba? At least, Bandang bumulong sa akin. Liligawan ko si ma'am. Sabi ko, naluloko ka na ba? Mag-aaral ka na lang. Sabi ko ngayon, sisirain mo lang buhay mo eh. Teacher yan. Hindi kayo pwede. Hindi, peperahan ko lang naman eh. Sabi ni Glenn. Ano? Sinabi ni Mark? Oo. Sabi niya, peperahan niya? Peperahan ko lang. Sabi ko, nalilibang ka na ba? Hanggang sa, hindi pare, akong bahala. Tiwala ka lang sa akin. Balikan natin yung sinabi niyang, medyo nabagabag ako doon. Akala ko pag-ibig lang ang pag-usapan natin dito Bakit may pera? May sinabi siyang peperahan ko lang siya. Ano yun? Yun nga po ma'am, sabi niya, peperahan lang raw niya para kahit hindi ko na raw siya tulungan, at least may mag-ano siya, mag-sponsor na raw sa kanya. Sa akin,
Kasi, Hindi, ma'am. Teacher ka eh. ano bang galit mo sa akin, Jason? Ma'am, Oh, yan sa naman, labas na yung pagiging pagka-teacher. Ano galit mo sa akin? Teacher ka nga, di ba? Oo, teacher ako. Oo, teacher, ano Tatanungin ginawa kita, mo? kasalanan ko ba kung ma-inlove ako kay Glenn? O sabihin natin gano'n. Ha? Sana. Hindi rin yun. Kung ikaw O sabihin natin gano'n na nga eh. Mahal mo si Glenn. Mahal mo si Glenn, di ba? Sana noon pa. Sana Mahal mo si noon Glenn. pa. Dapat pagdating sa grades, naging pair ka. Eh, mahal ko siya eh. Porket Mahal mahal ko mo si siya, Glenn. yun ang gagawin mo. Mahal ko si Eh, ano Glenn. matutunan ng best friend ko? Mahal ko nga siya eh. Ayun nga, ano matutunan niya kung gano'n lang lagi gagawin mo? Nandun na tayo sa nakain laban, define. Pero dapat, patas. Yung angkop lang sa ginawa niyang work, dapat yun din ang grado niya. Yung sinasabi mo na ako peperahan lang ni Jason, bakit ganun? Bakit ako pa ngayon ang binibigay niya ng pera? Ayun ang gusto Sige ko nga. kayam. Ay, binibigyan ka niya ngayon ng pera? Sumira siya sa trabaho namin. Sana noon pa, Sumira siya niloko sa niya na usapan ako, namin. pero hindi eh. Ha? Sinuko niya rin ang lahat dahil sa akin. Sige nga. Nakakaramdam ako ng kabog ng dibdib dito. Medyo biglang bubigat yung dito nung malaman niyang yung anak niya ay binibigay yung sweldo sa kanyang girlfriend. Aling Asuncion, ano ba? Ngayon niyo lang ba nalaman yon? Opo. Ang hirap nga eh, ang sakit. Sa'yo nang gagaling, ikaw nagpalaki, pagkatapos doon lang pala sa iba ibigay yung pinaghirapan. Makasakit. So, sa mga puntong ito, magtatanong muna tayo kay Doktora. Doktora, alam naman natin na we all fall in love early, ang mga first love, mga 14, 15, may mga puppy love. Pero sa edad po ni Mark, na na-in love ng 21 sa kanyang teacher, who is a bit older, pero still, di ba, it's accepted naman na. Totoo ba na ito na ang kanyang pag-ibig, panghabang buhay? Unang-una nung sinabi dito na ni Mark na hindi na siya mag-aaral, parang yung paglaban niya, yung kanyang pag-ibig. Ito yung paninindigan niya. Parang in protest din doon sa nangyayari na ginawa ng kanyang ina. Maaaring sabihin natin na pag-ibig yung naramdaman. At ikaw naman, sana ang ginawa mo, you should serve as an inspiration. Dahil kasi ikaw yung teacher de sana, Mark, ikaw na gumawa ng paraan. Sige, hayaan mo. Magtutuloy ako ng pagtuturo. Tapos tutulungan kita sa pag-aaral mo. Ang gagawin natin, para ngayon ipakita ko ilalapit mo yung sarili mo doon sa taong ayaw mo. Okay, maraming salamat, Doktora. Ngayon, hindi naman daw niya kasalanang ma-in love sa kanyang ma'am, Rhea, na babe na ngayon ang tawag. Para sa kanya, si Ma'am Rhea ang buhay niya. Wow! Alamin natin kung bakit mula kay Mark Glenn Lobos. Pasok! Ay! Ay! Si Mark, malalaman natin ang dahilan sa pagbabalik natin dito lang sa... Yan ba ang natutunan mo sa kanya? Ano ba ito? Masama ba itong babae? Ha? Wala naman hindi naman kami ninirisyo Tuto ka lang magsinungaling dahil sa kanya. Yes, I'm in favor of student-teacher relationship. As long as mature yung parehong parties na alam nila yung pinapasok nila. Parang nagkakaroon lang sila ng restrictions kasi may positions. Pero at the end of the day, kung isipin mo rin siya, parang normal people din yan na pag naglalakad yan, kahit anong edad niyan, teacher man yan or student, may possibility pa rin na ma-in love. Yes, I'm in favor. Para sa akin, as long as hindi nila dinadala sa loob ng classroom at as long as hindi sila nakakasagabal, at the end of the day, tao sila. Harapin mo, face to face! Face to face! At yun na nga, bakit nga ba galit na galit itong si Mark kay Jason? Balikan natin yung sinabi kanina ni Jason na sinabi mo daw sa kanya na peperahan mo lang daw si ma'am. Hindi, isang beses lang yun, ma'am. Kasi uminom po kami, napagsabi lang ako nung Isang ganun. beses pero sinabi mo pa rin. Hindi, kasi nakapag-inom kami, uminom kami isang beses. Oh, tapos? Tapos ay banggit ko lang sa kanya yung ganun. Pero hindi ko talaga pinipirahan si Rhea. Bakit mo nasabi yun? Kasi lasing na po kami, ma'am nung time na yon. Hindi ba paglaseng, mas nga totoo yung sinasabi mo, nawawalan ka kasi ng mga... Binibiro ko lang din sa parati, ma'am
Binibiro mo lang. So, hindi ka seryosa sa sinabi mong... Oo, sa kanya siguro, sineryoso yung sinabi ko na inggit siya kasi may pera ako parati eh. Bakit ka may pera palagi? Siyempre, nangingiram ako kay Teria. So, nangyari, parang nakakahiram ka rin kay ma'am. Opo. Pero binabayaran mo naman siya. Paano mo siya binabayaran? Ngayon, may trabaho na po ako ngayon. Pag may sahod ako, kinukuha ko yung kalahati para din sa akin panggastos ko. Tapos yung kalahati, iniipon namin. Ang gusto ko ngayon malaman, bakit hindi ka nag-aaral? Hindi po ma'am, kasi gusto ko pa sana mag-aaral kasi ayaw na pag-aralin. Ayaw ka pag-aralin ng nanay mo. Bakit? Doon sana ako kukuha ng pang-suporta din sa kanya. So ganito ang gawin natin. Ang sabi kasi kanina nanay mo, na kapag hiniwalay mo si Rhea, makakapag-aral kapag kasi susuportahan ka niya. Pero hanggang kayo pa rin ni Rhea, hindi ka niya pag-aaral. Hindi ka niya susuportahan pagdating sa pag-aaral mo. Tama ba? Ano ba itong babae na to? Ba't ganun ka? Isa lang talaga ang sabi ko sa'yo, magtapos ka muna kahit sino, hindi kita pipigilan. Tapos ko naman yan eh. Yan ba natutunan mo sa kanya? Ano ba itong masama ba itong babae? Ha? Wala naman hindi naman kami namimerisyo ah. Matuto ka na magsinungaling dahil sa kanya. Ano pangako mo sa nanay mo? Makakapagtapos ka. Walang sisira Alam mo sa kung anong pangako klase mo. ng trabaho? Huwag kaming alam. Pare, sinabi mo sa akin. Bakit siniraan mo ko? Ba't sinumbong mo Hindi lang? kita siniraan, pare. Wala akong pinagsisaybahan, kundi sa'yo lang. Hindi kita Hindi siniraan, kanya pare. siniraan, Sinabi lang niya ang totoo. Sinabi ko lang ang totoo. Bakit di ka kaya mo Eto sabihin na ang ang gusto totoo? ko malaman ngayon. Sige, naiintindihan namin na nagmamahalan kayo at lahat. Kaya lang, Mark, ang hindi ko rin maintindihan na gusto mong mag-aral pero nagbubulakbol ka nun. Hindi ka pumapasok. Naguguluhan lang po kasi ako, mami, dahil wala lang po sa isip ko kung sino unahin ko. Kung yung nanay mo o yung Opo. si Rhea. O, eto na. Kaya inaaliw ko lang po. Paano ka ba na-in-love kay ma'am? Paano mo ba naisip na, ay, gusto ko to si ma'am? Paano mo siya niligawan? Doon po sa school, nung kinukulit ko po siya, tapos masungit siya kasi yun kasi mga babaeng tipo na gusto ko yung mga masusungit. Tapos Na-challenge. Gusto niya na mga masusungit na babae. Na-challenge si Mark. O sige, tapos. At nagsungit naman talaga. O, tapos. Hanggat sa nakuha ko po yung Loob niya. loob niya na sabi ko ganito pala to, dapat ganito pagligaw dito. Sus. Ano yung ganito? Ano yun? Tapos isang beses, ma'am, naglagay po ako ng papel sa mesa niya na magkita kami. Yun na nga po doon, nag-usap kami, nagplano kami na hanggat sa niligawan ko siya. Pero sabi niya naman sa akin, huwag ka namang dalas-dalas na dahil mapapahiya ako dahil siyempre teacher ako, tapos estudyante ka. Tama. Kaya yun, parang nagbago na rin yung nagbago na rin yung pag nararamdaman ko sa kanya, ma'am. Parang dati makulit ako ngayon, parang medyo na. Seryoso. Opo. Eto, diretsa ang tanong. Hanggang saan mo ba ipaglalaban ang pag-ibig nyo ni Babes? Hanggang sa ma'am, kaya ko, ma'am. Hanggat kaya mo. Opo. Sinasabi ko sa'yo, bata ka pa. Marami ka pang pwedeng gawin eh. Kung anong gusto ni Aling Shoni, kaya ko naman magsakripisyo eh. Na maghiwalay tayong dalawa. Hindi naman ganun lang eh. Anong gusto mo? Anong gusto mo ngayon, Mark? Hindi naman ganun lang. Babaliwala mo na lang yung lahat-lahat. Oo, meron tayong pinagsamahan. Matagal na rin tayo. Pero sa kabila nun, iniisip ko pa rin ang kinabukasan mo. Ako hindi ako madamot na tao, Glenn. Hindi rin makitid ang utak ko. Naiintindihan kita, naiintindihan ko si Aling Shoni. Kaya willing ako, Glenn. Ayoko rin, hindi ako susuko. Pagpatuloy natin to. Tutulong naman ako eh. Mark, nagtatrabaho ka nga naman pala ngayon. Eh, ba't hindi ka pa mag-aral? Hindi, Mas mapapatunayan mo na kaya nyo, na tama kayo para sa isa't isa. Nag-iipon naman po ako, ma'am eh. Nag-iipon ka. Opo. Nag-iipon ako ng pera para makapag-aral ulit. 3 taon ka na nag-iipon. Opo. Pero hindi ka pa rin pwede makabalik. Hindi pa rin sapat yung naipon mo para sa isang SEM. Hindi po kasi may pinaglaanan din po yung kalahati nun eh. Ano yun? Ano yun pinaglaanan nun? Siyempre po, nagpaplano din po kami na magpapakasal po ni Rhea. Magpapakasal kayo. Hindi ba dapat, sa akin lang naman, hindi ba dapat na asikasuhin mo yung pag-aaral mo bago yung pagpapakasal? Kasi magkasama naman na kayo ngayon. Hindi, yun nga po sinasabi ko sa kanya.
Ang kasal na andyan lang yan eh. Ang gusto ko po talaga mag-aral siya, pero siya lang po talaga ang ayaw pa niya. Alam mo kasi, Rhea, kapag ikaw ang, kapag pumayag, kapag hinahayaan mo lang siyang ganyan, gagawin at tutuloy lang niya yung ginagawa niya. Nasa sayo ang susi ngayon. Kasi parang sa'yo lang siya nakikinig eh. Parang nasa iyo ang susi kung paano mas mapapabuti ang buhay niya. Kasi kahit yung pagsasabi mo sa kanya, parang hindi mo ubre. Ito ang tanong ko ngayon. Alam natin kung anong lagay mo sa nanay ni Mark. Si Mark, kamusta siya sa pamilya mo naman? Okay naman po siya. Tanggap ba siya ng pamilya mo? Bali, kakakita lang din nila ng father ko eh. Kasi yung father ko, meron ng iba eh. Ngayon, yung papa ko naman, wala naman tutol. As long as na hindi naman niya ako sasaktan, lolokohin. Kung saan ako masaya, ganun ang katwiran niya. Sinusuportahan ka naman niya. Kumusta kaya bilang isang ama? Ano naman kaya ang masasabi niya sa sitwasyon ng kanyang anak ngayon? Ang saloobin ng tatay ni Rhea, Franny Gutierrez. Pasok. Hoy, huwag ka malagay sa anak ko. Hindi ko pinagpaaral ang anak ko para sakta lang tao. Hindi mo pinayuhan yung anak mo. Hindi ko pinagpaaral niya para manakit lang tao. Teacher yung anak ko. Tama lang yun. Ayaw kong mawala ang trabaho ng anak ko. Tama lang yun sa kanya. Lalaki yung anak mo. Alam niyo po, may punto naman si Manong dito, si Manong Franny. Kasi, ang sabi niya, hindi niya pinaaral ang anak niya para saktan lang ng ibang tao ng ganun, no? Para bastasin ng ganun lang. Hindi ba po, at sabihin na natin, syempre, teacher pa rin naman siya. Sana, mapag-usapan sana, magulang ng lalaki. Opo. Itong loob, makiusap siya ako, magsuri siya kung anong kamalian la. Total, kinakausap ko ng mga matino yung anak ko. Sumusunod lang sila kung anong direksyon ang abutin nila. Yun na nga po. Diretsahang tanong. Tanggap niyo po ba si Mark para sa anak Wala niya? nga akong tutol. Wala Kung sila talaga. magkatuluyan. Tinan niyo. Yan po ang ama. Tanggap niya. Ginusto na sa anak ko eh. Wala nga talagang pinipili ang puso. Ano nga ba ang naghihintay na kapalaran para kina Mark at Rhea? Ano ba talaga ang makabubuti para sa kanila? Sa puntong ito, ipapakausap na natin ang ating mga bisita sa ating trio tagapayo para sa kalinawagan sa kanilang mga isipan. Kumuha ka ng teacher. Oo, pero dapat, tandaan mo, dapat din kung gusto mo talagang magpamilya at maging ama, hindi naman sinasabing sapawan mo siya when it comes to yung profession. Kundi ipakita mong dapat kang magpamilya. Ako ay mayroong malaking paniniwala na maayos ang sigalot nitong dalawang panig na ngayon ay humarap sa ating ngayong umaga, ating Jelly. Alam niyo po, Aling Asuncion, marahil baka mas may inspire o may magkakaroon ng inspirasyon ang inyong anak na si Mark kung pabayaan nyo na lamang ang kanilang relasyon ni Rhea. Sapagkat kung ating pag-aaralan, 3 taon na pala itong kanilang relasyon eh. At talagang gustong pakasalan nitong si Mark, itong si Rhea. Kaya lang marahil ay nag-aatubili itong anak mo dahil nga dun marahil sa iniisip mo sapagkat hindi mo matanggap si Rhea na maging manugang. So sana isipin mo na kung ang kaligayahan ng iyong anak ang pangunahing nais mo, abay lahat kaya mong isakripisyo. Yun naman. Alam po natin na pangarap lahat ng mga magulang na ang kanilang mga anak ay pagtapos. At siguro yun ang talagang hangarin ni Aling Asuncion at hindi ito natupad dun sa kanyang mga ibang anak. Kaya gano'n na lang kanyang pagpupursige dito kay kay Mark. Sa kanyang bunso. Oo, sana maintindihan nyo kung bakit gano'n na lang yung kanyang yung hinanakit na parang napaka-frustrating para sa kanya na hindi makapagtapos. Pero siguro po, ito nakikita ko na napakasigasig dito ni Mark at ni Rhea na may ayos nila yung kanilang buhay kung sakasakaling sila na nga. Pero siguro dapat nating unang ayusin dito, alam mo, Ateng, ay si Rhea.
Huwag mong sabihin na ito na matatakot ka pa. Dahil kasi nandyan na si Mark, pinakita nga niya sa'yo kung gano'n kanya pinanindigan yung pagmamahal niya. Doon ka naman humugot ng lakas para magturo muli. Yun lang po. Tayo'y pinagkalooban ng ating Panginoon ng hiyas ng pag-ibig. Ang kaloob ng pag-ibig ay malaya po. So, hindi po ito dapat pagbawalan kung ikaw ay nagmamahal. Hindi ba? Mayroon tayong kasabihan na sa likod ng bawat tagumpay ng isang lalaki ay may isang babae. Kaya sinabi ko sa kanya, pwede bang magdagdag pa ng isang babae? Kung ikaw yon ang babae naging inspirasyon sa anak mong si Mark, paano naman mayroon po siyang napupuso at minamahal na isang babae na gusto niyang maging inspirasyon din sa kanyang buhay. So dalawa na kayong babae na pwedeng magtulak dito kay Mark upang mapatapos siya sa kanyang pag-aaral. Kaya siguro ay kalooban ng Diyos na dumating si Rhea sa buhay ni Mark upang kayong dalawa ay magtulong-tulong upang mapaayos po ang buhay ni Mark bilang isang anak mo, anak ng Diyos. Salamat po. Maraming salamat sa ating trio tagapayo. Ako po ay natutuwa na maliban sa pagmamahala na meron tayo ngayong umaga dito, sa pagnanais na maging maayos ang kinabukasan nitong si Mark. Natutuwa din ako sa pagkakaibigan na meron si Jason at saka si Mark. Alam mo, Mark, maswerte ka rin na si Jason ay talaga nagmalasakit sa'yo. Minsan nga medyo siguro sumobra ng konti hanggang sa nag-away na kayo, pero lahat ito ay nagmumula sa kagustuhan din niyang maging maayos ang buhay mo at makatulong din sa pinaghihirapan ngayon ng nanay mo. Siyempre, sa pagkakataong ito, may mga dapat na pagtunguhan ng pansin, bigyan ng importansya. Natutuwa ako na sa edad ni Mark, gusto niya mag-ipon para sa pagpapakasal nila. Kaya lang, hindi ba dapat unahin muna natin ang pag-iipon sa pag-aaral dahil kapag ikaw ay nakapagtapos sa pag-aaral at nakahanap ng magandang trabaho, maayos na trabaho, mas madaling mag-ipon para sa pagpapakasal. At pag nangyari yon, sinasabi ko sa'yo, kahit na ngayon sa tingin mo hindi kayo tanggap ng nanay mo, pag napatunayan mo sa kanya na yung pag-ibig nyo ay tama, tinapos mo ang pag-aaral mo, nakakuha ka ng maayos na trabaho, yung basbas ng nanay mo, makukuha at makukuha mo. Siguradong baka pumunta pa siya sa kasal ninyo dahil isinaayos mo ang buhay mo. Kung yan po yung gusto mo, Nay, mag-aaral po ako para sa inyo. At saka sana wag ka nang magalit sa girlfriend ko. Dahil wala naman po kami may ginagawang masama eh. At saka susundin ko yung sasabihin mo sa akin. Tsaka pasensya na sa nagiging sagot-sagot ko sa'yo. Pero mahal na mahal ko po kayo, Nay. Pinapatawad niyo na po ba si Mark? Basta yung sinasabi mong patuloy mong tapusin yung pag-aaral mo, wala na akong ano doon. Yun lang talaga. Alam mo naman kung anong nangyari sa mga kapatid mo. Kaya yung sinabi mo, panindigan mo. Gawin mo ha. Ayoko ng pangako na napapako. Kailangan gawin nyo. Ano po? Para din yan sa inyo, hindi yan para sa akin. Sige po, Ma. At saka ayusin ko na rin po yung mga kaguluhan na ito. Sige po. Salamat. Aling Shoni, wala naman akong galit sa inyo eh. Sana matanggap mo rin ako. Sorry kung nagkaroon kami ng relasyon ni Mike Glenn. Yun lang, wala akong galit sa inyo. Sorry po. Sorry. Aling Asuncion. Sorry. Sorry po.
Ano pong gusto niyo ngayon sabihin kay Ria? Siya pa po talaga lumaki. Sustay, pangako mo lang na yung sinabi ng anak ko, tutuparin yun, na patapusin mo muna siya sa pag-aaral niya. Wala na akong hadlang doon kung magpakasal kayo pagkatapos. Basta unahin niyo muna, makatapos siya para magtulungan kayong dalawa. Opo. Yun lang ang hinihiling ko sa inyo. Hanggat meron din po akong maitutulong para makapagtapos si Mark, gagawin ko. Pasensya ka na sa ginawa ko dahil magulang lang ako, nadalala ako sa damdamin ko. Naintindihan ko po. Sorry po. Sorry. Hangad namin syempre dito sa Face to Face na sana ay maging maayos ang pagsasama ninyong lahat. Hindi lang kayong dalawa, kundi lahat. Lahat tayo dito. Aminan na po tayo mga kapatid. Anong gininto ang aral nga ba ang iiwan sa atin ng isyong ito ngayong umaga? Sadyang walang pinipiling panahon, pagkakataon, at sino man ang pusong nagmamahal. Pero minsan, kahit pa mahal na mahal mo ang isang tao, kailangan mo pa rin itong ilagay sa tamang lugar. Kaya nga marahil tayo ginawa ng Diyos na mas mataas ang isip sa ating puso, ay para makapag-isip tayo ng maayos at timbangin ang lahat. Para naman sa mga magulang, hangad nga natin ang mapaganda ang kinabukasan ng ating mga anak. Pero kaakibat din ito, ang pangunawang pagdating nila sa tamang edad, ay sila na ang gagawa ng kanilang sariling buhay. Para sa ating face-to-face, heart-to-heart thought for the day, masarap magmahal at malamang mahal ka rin ang taong mahal mo. Pero ang pagmamahalan ay mas magiging kompleto kung wala tayong pinagtataguan nito. Thank you very much sa pagsama niyo sa amin mga kapatid! At maraming salamat syempre sa aking co-host na si Hans! Syempre ang Dance Squad! Si B1 at si B2! Sa ating trio, Tagapayo! Sa mga sausawero at sausawera dito sa Broadway at sa lahat ng mga bisita nating nagtiwala para ibahagi sa atin ang kanilang mga kwentong buhay. Thank you very much din sa ating mga sausawero and sausawera online worldwide. Ako po ang inyong pambansang kapitana, Ateng Jelly, na lagi nagpapaalalang ang problema, pwede mong tawanan. Pero hindi mo yan dapat talikuran. Kaya kung may problema ka, harapin mo. Pag-usapan natin yan. Para sa inyo to mga kapatid,